PBBM, mga kapatid, no, President Marcos. Pilipinas papalag kapag ipinagsasawalang bahala ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Sino ba nagsasawalang bahala ng soberanya natin, mga tol? Walang iba, 'di ba? Bansa ng China, mga tol, na pili-pilit pa ring ipagtanggol ng iilan at meron tayong isang media outlet, no, na napapanood, mga tol. Kakaiba sa lahat ng mga media outlet na napanood natin dito, Saksi, ABS-CBN o kahit sa UNTV, News 5, iba. Pero itong ano na to, mga tol, itong media outlet na to kakaiba. Talagang parang pagtatanggol sa China ginagawa nila. Ayoko na lang banggitin, no, kung anong kung anong media outlet na to. Basta doon lagi nagsasalita yung ibang politiko sa yung dating presidente, mga tol. So eto, no, PBBM, Pilipinas papalag kapag ipinagsasawalang bahala daw ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Yan ang ating panonoorin, mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video, commentary at syempre ng ating mga insights, no. Samahan niyo ako, mga tol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, GMA Integrated ito. At saka syempre huwag niyo kalimutan dito sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga tol. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to. Papalag ang Pilipinas kapag ipinagsawalang bahala ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Sinabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang forum sa Australia. At tinanong din ng Pangulo kung bakit nagpalit umano ng posisyon ang kanyang administrasyon sa pagharap sa China kumpara sa nakaraang administrasyon. Saksi, si Ian Isa yan Cruz. sa Isa yan sa kinagagalit ng China, di ba? Meron tayong nabasang article dati, bakit ganito ang administrasyon natin ngayon. Hindi daw siya masunurin, no? Unlike daw sa dating presidente na hindi naman nagkakaroon ng problema sa China, mga tol, no? Well, ang problema, mga kapatid, ay nakatago lang, no? Wala tayong problema sa mga ganyang balita, wala tayong nababalitaan. Pero yung damdamin ng PCG, ng Navy at ng AFP, kinikimkim na lang nila sa kanilang saloobin, no? At yung problema ng mga mangingisda, hindi natutugunan. Nakala lang natin, mga tol, wala, pero merong nakatago. Tuloy natin. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. Hindi naman sa nagpalit, no? Pero palagay ko kasi, mga tol, yun yung dapat na gawin, eh. Di bilang isang presidente, di ba? Presidente ka ng bansang to, dapat pangalagaan mo lahat ng nasasakupan mo, 'di ba? Hindi yung tipong pagdating ng panahon sasabihin pinamigay mo yung ganyan. Katulad nung nangyayari ngayon, mga tol. Nakita natin kung anong nangyari, 'di ba? We must defend the territory of the Republic. 'Di ba? And that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni, 'di ba? Hindi sa pagbabago, eh. Kumbaga pinanindigan niya lang at talagang tinutupad niya lang din yung kanyang tungkulin, 'di ba? Meron ako napapanood kanina. Ayoko kasi siyang bigyan ng reaction video kasi, mga tol, sayang, eh. No, parang nirereklamo nila na pornada yung mga proyekto daw sa Mindanao dahil sa Philippines versus China. So yung mga proyekto na yun, hindi ba kayang gawin ng Pilipinas yun nang walang China? Kapag kasi China, mga kapatid, alam nyo na laging may kapalit yan, eh. Do may kapalit sa ibang bansa rin, syempre, kailangan naman talaga laging may kapalit. Pero hindi yung kapalit, yung soberanya mo, di ba? Yung mga isda na makukuha sana natin, mga tol. Buti sana, no?
Buti sana mga kapatid kung hindi pinapalayas ng China yung mga mangingisda natin, kung hindi sana tayo itinataboy sa West Philippine Sea. Kung nandiyan lang sila, inaangkin nila yung West Philippine Sea, go, angkinin nyo. Pero pag tinataboy na tayo, kapag pinagbabawalan na nila tayong mangisda, hinaharangan nila ng mga floating barrier yung mga dagat na pinapangisdaan natin. Iba yung usapan yun mga tol, kapalit nun mga proyekto. Yun ba yung gustong mangyari ng mga pro-China, di ba? Kaya ang sigaw ng iba sa comment section, binabasa ko mga tol. Sabi ng iba, kaya the best talaga si Digong. Dapat ihiwalay na lang ang Mindanao, uunlad sana Mindanao. Di ba? Mga utak ng mga yun, no? Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan. Balikan natin ulit. It wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Di ba yung sinasabi kasi mga tol ng mga pro-China, kaya daw nagkakaganito ang Pilipinas dahil daw nauuto o kaya parang sunod-sunuran tayo sa Amerika. Di ba nga sinasabi natin dito, ang West Philippine Sea, hindi yan pag-aari ng Amerika. Wala tayong pakialam sa kanila. Kaya tayo lumalaban dito, mga tol, kasi atin yun eh. National interest natin yun. Di ba? Pansariling interest natin yun. Hindi dahil inuudyukan tayo ng Amerika, oo, ganyan-ganyan gawin nyo, ganyan ang gawin nyo. Hindi eh. Kaya tayo nandirito, kaya yung sinasabi ng iba, kaya daw nagkakagulo sa West Philippine Sea kasi nagbabanggaan yung dalawang bansa, ang Amerika at saka China. Hindi yun ang problema eh. Kaya tayo nandirito mga tol at nakikipaglaban tayo dyan dahil kinukuha ng China yung West Philippine Sea mga kapatid. No? Hindi dahil sa udyok ng US yun. Yun ang pinipilit na ipanlason sa isip ng mga Pilipino, ng mga pro-China mga tol eh. Mga Pinoy din naman sila mga tol, pero talagang gusto nilang lasunin yung isip ng mga Pilipino para magkaisa at i-discredit yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Kasi masyado silang loyal dun sa dati nilang hindi pala sa dati, sa hanggang ngayong presidente nila mga tol. Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas at Australia. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa $1.53 billion ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Wow. Kaninang umaga, may bilateral meeting naman ang Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang sa napagkasunduan, pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Ngayong gabi ay Diba? Kung titigil ninyo yung pangharas, diba? Titigil ninyo yung pambubula sa Pilipinas, wala sana news report. Diba? Kasi tinutuligsa din yan mga tol ng mga pro-China. No? Yung ginagawa ng PCG natin na ine-expose yung ginagawa ng China, baka nakagalit nila yun mga tol Yun nga yung pinakabala natin di ba? Lahat tayo ngayon may cellphone video na. At kung ano man yung mga kaganapan sa kalye, binivideo natin as evidence. So ngayon, ganun ang ginagawa ngayon ng PCG para maipakita sa mundo, para maipakita sa lahat na hindi tayo gumagawa lang ng kwento. Meron tayong ebidensya, video na ginagawa ng China yan sa atin. Binubomba tayo ng water cannon, pinapaalis yung mga mangingisda, tinataboy tayo kahit mga resupply mission lang natin, nire-radio challenge tayo, hinaharang, ginigit-git mga tol. Binivideohan natin yan. Di tayo pumapalag, binivideohan lang natin yan. Pati ba naman yun mga tol, gustong ipatigil ng mga, pwede mo na nga silang tawaging talaga di ba?
kung ano man yung pwede mong itawag sa kanila, mahirap na lang magsalita mga tol eh. Pero yung mga pro-China mga tol, 'di ba? Parang gusto na nilang isuko yung pagiging Pilipino nila mga tol. Grabe yung mga 'yon. Nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas. Bukas naman, inaasahang magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo at dadalo siya sa official welcome at dinner para sa ASEAN-Australia Special Summit. Okay mga kapatid, putulin na muna natin dito mula to sa GMA News Integrated. No? So eto, sinabi nga ni PBBM ay hindi siya papayag no at papalag siya mga kapatid no kung ipagsasawalang bahala yung soberanya natin mga kapatid dito sa West Philippine Sea. Ngayon hindi lang ito ang nag-aano ngayon no, kumbaga parang papalabas na problema, nagkakaroon na rin tayo mga tol ng mga issue dito sa kabila sa Benham Rise sa kabilang side. Kasi nga may mga namataan doon na mga Chinese fishing vessels mga to. Ay, hindi fishing vessel, research vessels. Na pag sinabing research, syempre nagre-research yan mga tol. Mukhang may ibang pakay sila mga tol. Yan ang aalamin naman natin sa mga susunod. Pero ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin? Dito sa balita no, na napanood natin tungkol sa sinabi ni PBBM, di tayo papayag dyan mga tol no, na ipagsawalang bahala yung soberanya natin sa West Philippine Sea. Yung mga pro-China, kung isa ka doon, bahala ka sa buhay mo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.